balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin dito, Joel Laksamana. Doon, Jonathan De La Cruz. At ayan, Larry Kidlat Gadon, kaibigan ng lahat. Oo. Karapat dapat, hindi nagkakalat. Maraming salamat. Ay, teka muna, pasigit lang ako. Pasigit. Gusto ko sanang pasalamatan ang SM Foundation. Nakita ko nga. Dahil na nagkaroon kami ng contract signing kahapon that they will support the BBM Nutrition Program. Yung Batang Busog, Malusog. At kahapon ay nagkaroon kami ng pirmahan at SM will provide us yung mga nutritional needs na doon sa mga i-identify namin na mga... Halimbawa, gatas, ganyan. Gatas, oatmeal, mga ganyan. And hindi ho pera ibibigay sila lang sa amin, kundi yung talagang mga goods. Okay. Oo, pero milyon ito ang halaga. Kaya ang kagandahan niya, marami rin kaming makukover. But this is not... Bakit hindi pera? Hindi ito ayuda. Dito ayuda naman yun, bro, eh. Goods to. Program niya ito, nutrition program. Para makain. Oo. And then, mas pero gusto ko rin ipaliwanag na hindi naman ito nationwide agad. I mean, SM will not be sponsoring this program on a nationwide scale. Kundi, kukuha din kami ng ibang sponsors. Gusto lang namin gawing halimbawa itong SM Foundation. SM Foundation yan. Oo, para yung iba naman, Sino ang head ng SM Foundation, by the way? well, siyempre, si Mrs. Teresita. Siyempre. Si Coson. Parang kilala ko dyan. Pero maraming mga officials na kasama namin kahapon na sila yung pumirma. At, So, sa sisimulan yan? meron na kami mga ina-identify mostly dito sa Payatas. School-based ba? School-based talaga ito. Yung mga mag-aaral natin, ang napansin, pag nagugutom, ay hindi Hindi makaaral. talaga. Actually, isa sa mga findings yan. Stunted nga. Meron kaming ganyan pa rin, Larry, yung feeding program United Nations. ng Rotary Club. Oo. Ito, ino-organize yung mga nanay ng mga severely malnourished. Ay, makikipag-tie up kami sa inyo para identify nyo na. Ganda yun. Kasi ganito yan yung mga severely malnourished, ang nakita namin, ang problema niyan, yung mga nanay, hindi nila alam kung anong gagawin. Okay. It's lack of information. Oo. Halimbawa, paano magluto ng nutritious pero mura? Ang example niya, munggo, nalalagyan mo ng malunggay. Oo, yan, napaka-nutritious. Very nutritious, pero mura. Hindi nila alam yan Oo nga, oo. So, ano ibibigay sa mga bata? Nissin ramen. Asian ramen. Nasaan ang sustansya? Puro sodium yun. Saan ang sustansya? Ito, Madaling lutuin. Oo. Lagyan mo lang ng tubig. Sa bahay yung munggo, madali rin naman. madali luto. So, i-organize mo yung mga nanay, meron silang club. May presidente, treasurer, yung gano'n, sila mamamalengke, sila magluluto. And therefore, you're teaching them the technology of preparing nutritious meals for their kids. Yun yung concept nung aming Hindi, kaya nga mayroon Parent-Teachers Association bawat eskwela. Yun ang Yun ang papel. Yun ang papel niyan. Pero going back to SM Foundation, gusto kong pasalamatan si Senior Vice President and Head of Marketing, si Mr. Joaquin San Agustin. At saka yung Assistant Vice President for Outreach Program, si Ma'am Cristina Angeles. At also, si pasalamat din, of course, kay Mrs. Tessie C. Coson. And kay yung ating kaibigan, si Elena Horn. Bautista Horn. Ay, nakikinig sa atin regular yung tatay noon. Nakatutok sa radyo sa atin. Pati si Elena. Kamusta po kayo dyan? Kumusta po kayo dyan? At saka si Queenie. Si Queenie pala, yung nag-asikaso sa amin kahapon. Queenie, bahala na si Larry sa pansit. I-identify lang natin. Maraming salamat, SM Foundation. Alam mo pala, SM Foundation, ang dami pala nilang mga branches na ng mga charity works, Meron silang mga scholars. Ang matindi si SR niyan. Namimigay sila ng mga equipment sa mga health centers.
nagdo-donate sila ng mga public school buildings, nagdo-donate sila ng mga clinic. Ito lang. Ano yan? All over the country. Ang, Nagbibigay ng campaign funds. hindi, ito lang ang suggestion natin. Wala naman. Ito lang suggestion natin sa mga nag-CSR at lahat. Oo. Yung sustainability. Ayun. Kasi okay lang lahat na nagbibigay lahat. Yung continuing ba na workout in those particular areas para makita rin natin yung before and after. Kasi yun ang nagiging okay. problema eh. May nagbigay monitoring. ka ngayon, Okay. pero napabayaan mo na. Tapos na. Hindi mo inalagaan to the point na yung mga binigyan mo ng tulong, tuloy-tuloy na nilang gagawin. Yun na itinulong mo. Yun ang akin lang suggestion sa kanila. I hope this Pero ito yung SM, will be napakahusay working ng out. CSR nila. Yung program. sustainability ang importante Right, niyan. right, Kasi right. nagbigay ka ngayon, school buildings, etc. Okay lang yun. Wala namang problema yun eh. Ang importante, anong nangyari doon? Na-maintain ba? Dapat na monitor yung data. Yun kasi, ang maintenance niyan and the functionality niyan will be under the Department of Education. Hindi, kaya nga, what I mean is, nag-uusap ba sila? Doon sa area na yan, wag na yung Department of Education. Kasi ang dami na yan. Daming classrooms doon. Ang importante doon, itong eskwela na ito, the Baliches, Academy, whatever it is, o ito, binigyan namin kayo, nag-usap tayo ng workout. Yung parent teachers grupo dyan. Ako mga datang monitoring na gusto ko makita dyan, gaya yung binabanggit ni paring Conrad, yung incidence of malnutrition, kung bumaba, dropout rate sa eskwela, yung mga ganun ba, retention ng Yung mga students. yung aming project, Oo. daily monitored. Oo. Makikita mo talaga umaangat yung timbang. Hindi lang, At correlated sa pag-angat ng grades. yun, yan ang, 6 months kasi. Oo. Makikita mo, nag-i-improve Kasi sabi yung ko, learning capacity. Maganda yan, ha? Kumakain ng mga... konektado Tapos yung kasama yung malnutrition doktor. sa ano eh. Che-check upin po yung bagat, che-check upin yung ano. Kasi palagi may sipon. Ang mga batang malnourished. Siyempre, mahina ang resistance. Mahina resistance. Tapos polluted So, pa yung yung po environment. ating education problem, yung sinasabi natin na hindi makapagbasa, hindi makapagsulat, Yun. related din Related yun sa kasi. nutrition. Malaking bagay yun. Hindi Malaking ba? bagay yun. Malaking bagay yun. And that is the reason why we have yung mga ayuda na dedicated towards education. Ngayon, yun na sinasabi ko palagi, how are we doing it in terms of sustainability? Kasi may trabaho ang gobyerno, may trabaho rin yung parents, lalong-lalo na parents, at the same time yung private sector. Yan. Yung parents dapat na-involve dito. Si Risa Ontiveros. Si sa parent. Imbestigahan. Si sa parent. Actually, pwede niyang imbestigahan yan. Si Pastor Imbestigahan. Kibolay ba, meron ba siyang CSR na ganyan? Siya ba ay talagang nagbibigay? Teka, Ng layo na. Hindi na, layo na niya. Si Pastor Kibuloy nga, namimigay ng mga balde-balde na mga mayroon ng bigas, may dilata, may kung ano-ano, isang balde, pagka may mga calamities, di ba? Oo. Baka mama, Pero sexual predator Dapat- daw pala yan eh. Sabi ni baka Risa. sabihin nila, dapat Sabi imbestigahan. ni Risa po, sexual predator yan. Oo. Mahirap. Ito, meron akong balita sa inyo. At his Sabi ng age, pag-asa. 68. Sabi po na... Kaya po ba? 69. Isipin mo, 69 na siya, tapos sexual predator po siya. Grabe. Magsi-70 na siya ngayon. May ka man nagpakaya yung gano'n ito. Matindi ito. Kaya pala nagkukulto ito. Diyos ko po. Wala sa logic. Natural development pa yun. Pagkukulto ka pag umabot ka na ng Oo. 70. Sobra Yan ang naman, pare. yan ang yan pa po. Ang sinasabi lang natin Si dito, Joel nga sobrang biro mo ito, kayo. si Joel, 42 years old Oo, lang pare. Wala nang gana. ang sinasabi lang natin dito, Medically aided na, pare. 42 years old, 30 years ago. ang sinasabi lang natin dito ay sana sabihin ni si Senador or at least naibanggit niya ang patutunguhan ho nito ay ganito at ang endgame nito ito yan para maging maliwanag hindi yung never ending na Meron trabaho. bang endgame? Meron dapat. Okay. Paano, sandali, paano naman Kasi yung nga mga- naman, ilang milyon ng botanteng babae.
Eh, di pagka nga image mo, protecting the Paano naman women. yung mga pumipila sa opisina niya, mga nakamaskara na gusto mag-testify? Teka muna. Sanitize ba yung mask? Baka mamaya, hindi naman galing sa Health ano yan. problem ka pa. Tsaka yung bang shades, original. Original. Baka, Kaya- Baka fake yan. You are encouraging the production of fake items. Nakakasama ka sa Imitation. industry. Oo, na imitation. delikado yan. Oo. Sa copyright law po, madadalit. Oo, yun nga. Well, anyway, sabi po ng Pag-asa, unti-unti na raw bumababa ang level ng tubig sa Ay Angat. dyan. Wow. Ang normal ho na tubig dyan, 212 meters. Oo. Sa ngayon po, nasa 207 meters na lang. Na lang. At Pebrero pa lang tayo. Oo nga. At painit ng painit. Okay. At ang sinasabi, ang Metro Manila tatamaan ng El Nino. Ito po ang tanong ng Karambola. Ano ang ating measures? Oo. Ang sinasabi nila, magtipid ng tubig. How? Paano nga? Oh. Puro tipid lang. Naalala niyo yung Day Zero sa South Africa? Sa South Africa po, nagkaroon sila ng threat na darating ang araw, ni isang patak ng tubig. Wala sila. Sa gripo, mawawala kayo. Yun yung Day Zero. So, kinumpute nila yung kanilang water supply na available sa kanilang dam at binanggit nila at nalaman nila through computation, mathematical, modeling, ganyan. Kung ilang araw na lang yung supply ng tubig na yun. Talaga? Okay? Ba't hindi ko alam. Every day, day 180. Papasok dun sa day zero. Oo. Pag day zero, wala na kayong tubig. Dahil po dun sa programa na yon na ang lahat ng tao conscious, naku, 100 days na lang, wala na tayong tubig. nagtitipid sila. Sobrang grabe ng information, laki ng impact sa mindset ng mga taong bayan. Kaya hindi na kahit isang patak hindi nag-aaksaya Oo. ng tubig. Yung pong ganong klaseng programa ba, alam mo, hindi nangyari yung day zero sa South Africa. Na-prevent nila. Napraning yung mga tao. Nila dahil yung mga tao na-realize sa campaign na yan na pag nawala ng tubig, yari tayo lahat. Sa tayo kukuha na maiinom. Meron ba tayong ginagawang ganyan? Meron po. Ano? Sinabi na ho namin eh. Magtipid. Magtipid. Hindi ba maliwanag 'yon? Ano po ba? Do I have to translate that into Spanish? Iyan! Ha? Read my lips. Oh, Italian what? English? English? O Arabic ano? Chinese? Chinese what? Ano po bang kailangan na O local languages? Iba-iba. Ilocano, O, Kapampangan. yan. Pangasinense. Bicol. Bicol. Pero ako, isang practical na lang, lalo sa mga concessionaires, yung mga leaks sa kalye, medyo, yun, antabayan na natin dahil it's really criminal. Kanina, nadaanan ko, Maynilad, kanto ng Doña Soledad Avenue sa Better Living at France Street. Ang lakas ng tagas ng tubig. Hindi pwedeng hindi leak yun eh. Nagbabaha na eh. Na, yung mga ganun ba? Yun eh, mabilis dapat yun. Mabilis dapat. Dapat ang response sayang ang tubig. I'm sure marami nagre-report nun, mga Every taga ron, drop pare. count. Every drop counts. Kailangan magkaroon ng ganong klase. Dati naman, meron listahan ng ganun eh. Yung mga pwede magkaroon ng wastage. Yan, kagaya niyan. Hindi, yun, malaking bagay. Yun, Lakas nun, para sa tagas yan, yun. para sa concessionaires yan. Yung iba, yung mga ng mga sasakyan, paglilinis, Ginagawa walis ng tubig. yan, mga ganon. Yan. Kung mayroon yang ganyan na campaign, at yan naman ay hinihingi natin dun sa mga local government units, DNR, at saka sa concessionaires, maganda naman yan. Ibig sabihin, yung mga may swimming pool, wag mo nang maligo. Hindi, yung mga may swimming pool, gamitin nyo yung swimming pool ninyo. Hindi yung nabababad dyan, nandoon lang yung tubig, palit kayo ng palit, hindi naman pala nagagamit. Kung talaga may swimming pool kayo. Pero, Hindi ba ting El Nino dapat sara muna ang mga swimming pool? Na private? Mga ganong measure? Ako, aangal yan. Mayayaman yan eh. hindi. Pero kasi ang swimming pool kasi pinaka ano mo na diyan 3 years ka bago magpalit eh. Yung iba pa nga 5 years kasi finifilter naman yan. Finifilter naman yan. Tsaka tinitreat. Hindi naman yung every day or every week papalit. Ang pwedeng gawin doon, Ang iba nga 5 years bago magpalit. yung Yung mga restaurant. ang iba nga pwedeng gawin doon, Ayun yung, ang mahirap. nire-recycle, may mga ganun na nangyayari. Yung halimbawa,
yung pinangdidilig mo, recycled na yun. Oo. May mga ganun na. Oo. Ako, meron akong rainwater catchment sa bahay. Yun, maganda May yan. cistern ako. Yan ang pinandidilig ko sa... Matagal na natin sinasabi yung mga ganyan. Sino bang pwede mag-implement ng ganun? Oo. Halimbawa, LGU. Kaya nga, LGU at saka homeowners, disud. Mga ganun. Oo. Ha? Parang Disud. At saka sa building code, isingit. Disingit Sa building code, isingit na yung Kasi ano. ito naman si Jonathan Disud. May Pasig River project yan eh. Tamang-tama. Kasi pagdating ng Pasig, yan ang flowing yan, na-work out. Tubig yan. Paggamit ng tubig magtatrabaho ng mabuti. Pero hindi mo pwede gamitin yung Pasig water. Sa muda, paano mo i-filter yan? Pang ano yan, hindi, imbis na ginagamit ninyo kung ano, para sa flush ninyo at lahat, ito mga gagamitin ninyo. Yeah. May cycle. In other words, Rainwater. sana, Hindi po natin hina-harvest Oo, rainwater, sayang. Oo. pati yung Ang dami natin ulan eh. workout. Tsaka yung ano, Bumabaha nga rito sa atin eh. dapat mag-encourage na ngayon ng architectural Innovation. organization. Oo. Yung mga design ba na Oo. yung mga comfort room nila, yung mga shower room nila. Yung shower ay medyo mataas, tapos yung tubig merong tangke para sa flush. Para yung pinang-shower mo Pang-flash na. Nagagamit din naman yun. At saka, gamitin nila, mag-catchment basin na tayo, ilagay natin sa masungi. Yan ang pinaka-importante. Ayun. Water set yan eh. Di dyan ang tubig. Oh, yun nga. Oo. Eh, may ECC ba yan? Kung ganyan gagawin. Gagawin natin ng ECC kung kinakailangan. Kung Pero pag kulang tayo gumawa sa ka ng tubig. ECC, kailangan mo na study. Ay, di. Pwede mag-ECC na wala ECC muna study? bago may study. Ngayon, Ako na Ay, hindi. Study muna. Tayo mo na muna yung infrastruktura mo. Gaya ng renewable energy ng Mag-i-study. Aboitiz. Saka ka Tayo sila, mag-i-study. saka sila nag-ECC. Study muna ang ginawa. Hindi. Yun ang ginawa. Una daw Hindi, ECC. nauna yung... Meron sila. Oo, meron. ECC na muna raw, meron na silang ECC. But mali naman yung kanilang corpcom, sabi, this is just a study. This is... Oh, yun. May study lang, may ECC na. Ay, mali talaga yun. Dagdagan mo na yan. Dagdagan Di na. ba kakamali Uhuli mo yan. Teka muna, baka sabihin nila, napaka-demanding naman itong karambolan na to. Gusto pa nila, pag-aralan pa namin. Alam pa Oo, natin, oo. may ECC na nga eh. Oo. Pwede ba? Paano ba kung masisira yung Sila- environment dyan? sila May ECC nagsabi nun naman. eh. At saka may department order eh. Mas malakas ba ang presidential proclamation sa department order? Hindi. Hindi. Presidential proclamation. Pero, Department order, sabi. pero sa pwede na eh. totoo lang, ilang araw na natin pinag-uusapan yung nangyayaring kabalabaghan dyan sa Masungi, Geo Reserve. Walang ka-action-action yung sekretary natin, yung Meron. si Secretary Luis Aga. Inutusan niya si Mitch, si Yosek Kuna, Oo, para magsalita. magsalita. Na- Pagtanggol. Pagtanggol yan, na contrary doon sa sinasabi nung Bina. Ng spokesperson. Ano sila? Nagbangga ang Nagbangga. patuloy. Magkataliwas. Alam mo, magkakampi dapat sila eh. Dapat mag-usap muna sila. Doon mo nga mahuhuli. Oo. Sabi nitong DNR, merong ECC yan eh. Sabi niya, nitong study Bina, Study pa lang to. study pa lang to eh. Ba't kayo nagtayo na nung, parang inakuna ng, Hindi ng drone? Hindi nagbanggaan na sila. Nagbanggaan na sila. Sino naloloko sa inyong dalawa? Sabi nga nung isang sa hearing, Grabe. obviously, Mr. Chairman, one of us is not telling the truth. Hindi man lang nag-coordination. Hindi nag-coordinate eh. Nakapatay tayo dyan. Hindi nga natin alam kung yung Bina na yun, publicly listed sa Singapore eh. Actually, Baka public pwede mo listed. silang bulabugin. Oo, Kasi bubulabugin sila sa to. Singapore, very particular silang gano'n na Oo, mabahiran sila ng Babalik ako sa pag-asa. Okay, Naitanong Pag-asa. siya, gaano po ba ang rate ng gamit? Paiba-iba eh. Patay. Sara na, barado na. Oo. Kasi po, kung alam natin ang rate ng usage ng tubig, mapipredict natin hanggang kailan niya ang agad na yan. Kung ang sagot mo, paiba-iba, tapos na. Hindi. Kasi may residential, may commercial, at Irrigation pa yan. Pero Irrigation dapat ba? ba at this Alam nila age dapat. of ako. digital technology, pag-compute naman kung ano. Lalo kang ang dami kinakabahan na ngayon talaga. eh. Anong, Mga mathematician, yung Okta, imbes na yung survey ng ICC, kung gusto ng Pilipino mag-ICC o hindi. dapat- Ito muna ang pagkaabalahan nyo. Tubig, para magkaroon ng awareness. Ano ba relevance nung kung gusto ng mga Pilipino
pumasok tayo sa ICC. Ang kakausapin lang dyan, Kesa yung sasabihin, excuse lang, yung kesa sasabihin ng Okta na 1% lang daw ang may gusto dun sa Chacha. Ano naman relevance no? Oo. ang pwedeng gawin dyan, Dapat, yung kagaya niyan, yung sinasabi mo. Yung puro kayo genius dyan, mathematician. Ito, kumpitin nyo. hindi, Kung ilang araw na lang yung Angat Dam. ang pwedeng gawin dyan, Kaya nga, para hindi dapat yan gawin ng Okta. para hindi nagkakaproblema. Kasi yung Angat ngayon, yung Angat Dam, Napocor plus yung K-Water. Oo. Oo. It's already, meron silang venture with the K-Water. Kasi sila yung nag-rehabilitate, nag-ayos yan. So they can work with K-Water. Meron din K-Power dyan. Nagagamit kasi yan for three purposes. One is for our water system in Metro Manila, irrigation, at saka power. Yan ang ginagamit. So they have an allocation. So, gaano kalakas ang gamit? Depende. They should get, Yan. dapat hindi siya nagsasalita. Ang nagsasalita dapat, Napocor plus the K-Water. Kasi sila nakakaalam niyan. They're the ones operating the dam. Iba-iba daw po ang gamit. Oo nga, on the average, sa isang buwan. Baka Huwag sinasabi na yung niya, everything. Bihira naman, sa more than 50 years na nandyan kayo. Wala mo Alam na niyo na yan. sistema ng baka sinasabi niya na paiba-ibang gamit dahil three uses eh. Hindi, ang tanong sa kanya gaano ka bilis bang bumaba? Yung, daily, sinabi niya, paiba-iba, daily. O, di bigyan mo na average. Kailangan, ang purpose po nung kailangan ma-predict natin, kakayanin ba na Angat Dam hanggang matapos yung El Nino? Well, ang mangyayari pati niyan, babawasan nyo sa irrigation, that's number one. Then two, yung dalawang concessionals, babawasan din ng NWRB yung allocation sa kanila as we go along. Ganun ang mangyayari. Gano'n. Oo. Gano'n katagal nga? Abot sure ba may data sila yung tubig na, ng Angat I'm sure hanggang there- matapos yung El Nino? There should be a model coming from Meron yan, Napocor and K-Water. Oo. Dapat yun ang Sila ang natin. tanungin. Okay. Kung hindi kayo nagsasalita dyan tungkol sa Napocor at kayo ay puro kayo TikTok. Wala naman TikTok. Hindi, kasi ang Napocor, ang ginagawa ngayon nila, nagti-TikTok tapos nagkakaroon ng mga raffle-raffle. Imbis na yun ang ginagawa ninyo, Raffle-raffle. napahuli ninyo yung mga dam. Anong pinararapol? Meron sila. Kasi yung misis ng isang napakataas na opisyal ng mahilig sa raffle. Ay, Hindi ko alam yun. Okay yun ah. Pinagagastos yung mga empleyado ng Napocor. sa gold, makatanggap ka na isang kahon na bola sa raffle. Tuwan-tuwa ka na eh. Diyan kaya sa Napocor. Yan, gusto natin malaman. Baka naman yung Anong tubig pinararapol ka dyan? yung tubig ba pinaparapol ninyo, dinadala nyo sa bahay ninyo, ganun ba yun? Okay. 9:30 na Bago magkarapulan dito, 9:30 muna ng umaga. DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambikola sa DWIZ. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana at nandun Larry Kidlat, Gadon. Karamat-damat! Kaibigan ng lahat. Yan. Good morning ulit sa inyo. Good morning. Yung mga magpapadala ng pansit, wala pong may birthday ngayon, so wag muna. Oo. Sakana. Sana. Ito, sabi ng isang finance research company, ang pangalan Credit Sites. Itong Credit Sites, ibinili na to ng Fitch. Yung Fitch, isa sa mga sikat na credit rating agencies. Fitch, Standard and Poor, mga ganyan. No? Etong Credit Sites daw, ang sabi nila, natatakot sila, we are surprised, nagulat kami, na ang taas ng bid ng San Miguel Nang waiting, marunong pa sila sa Consortium. nagbid. Sige. sa NAIA International. National Airport. Modernization Program. So, ang kinatatakot daw nila, we all alarmed that the revenue share that the consortium is willing to pay the government is much higher than the bids placed by the other bidders. Ha? Why should it alarm you? Bidding nga. Competitive bidding nga yan eh. Okay.
Ang sabi nila, tatanga-tanga tong credit sites eh. Hindi nila alam ang sinasabi nila. 82% daw yung bid ng San Miguel. So ano na lang matitira sa kanila? So bababa daw po yung kanilang EBITDA. Yan ibig sabihin ng EBITDA. Ibig sabihin mag-aabono pa ang San Miguel dito sa NAIA. Yun ang sinasabi ng credit sites. Okay. Ibig mo sabihin, tatanga-tanga to San Miguel? Sa laki ba naman ng kumpanya? Ilang taon ng... magiging negative daw ang EBITDA. Mali. Paliliwanag ko lang sa inyo, credit sites. Yung 82%, hindi yun ang totoo. Ibig sabihin, you don't have the facts. Ganito po yan, yung bid. Ano ba yung binid muna? Ano in terms? Yung Ano yan? 82%, nagbibid kayo para sa 70% lang ng kita ng NAIA. Why? Kasi yung 30% po, yun ang terminal fee. Yung terminal fee, hindi kasama yun sa pinag-aawayan. Nakaset aside na ba yun? Nakaset aside yan. Automatic yung terminal fee, mapupunta yan sa concessionaire. Wala na share ang gobyerno ron. And that is 30% of the total income. Nakalagay ba sa terms of reference Yes. yan? Yes. Did So they alam po ever nila lahat yan. na it is part of the entire program? Yes. Ganon. So yung 70% po, 82% noon lang ang mapupunta sa gobyerno. Pag inyong kinumpute yan, ang magiging sharing yan, 60% sa gobyerno at 40% sa San Miguel. Sa computation ng San Miguel, yung 40% is more than enough. Okay? Doon magkakatalo ngayon sa post-qualification. Bakit? Kasi, siyempre, pagdating sa assumption, unless this is provided for clearly in the terms of reference, ang assumption ng mga iba, yung 35% saka 25%, is you're talking about the total pie. So you're not talking about 70% and 30%. Na completely 30%. Ay, mali assumption nila. Hindi nga. Kaya nga, bakit hindi kasi inilabas yan ng mabuti dun sa terms of reference? Inilabas ba? Kasi yun ang magiging issue, I mean, I'm not trying to say na hindi dapat Baka gawing issue ng ano yan. gagawin yan. Hindi baka. All of these things, yan challenge na yan, whatever it is, dumadating na lahat yan, mga issues na yan. Hindi nyo pinaliwanag yan ng mabuti. Ayan, in terms of reference. Ano na. Ito na. Nitpicking na yan. Nitpicking na yan. Number 2, itong mga partners ba ninyo, ito mga partners to, puro mga ghost. At saka bakit may bulakad ka na, may naiyak ka pa. Yan. Mga ganun na yan. Okay. Pero ito lang ang napansin ko. Yung pong mga report na sinasabi na kino-coach ang credit sites. Ang sabi po ng report, yung daw report ng credit sites, in-email sa mga reporter. Nagtaka ako doon. Sino nag-email? Ibig mo sabihin na itong credit sites, pinamimigay ng libre yung mga report nila? Or they are so concerned about the possible Kaya i-email lahat ng reporter. of non-modernization of the NAIA. Kaya in-email nila lahat ng report. Given. Yeah. Paano kayo nagkaroon ng email address ng mga reporter? Ang credit sites. You are a finance research firm. In-email nyo yung mga transport reporters. Paano nyo nakakakuha yung email addresses ng mga... Ganito po ang kwento niyan. Dahil may tinawagan tayo. Hindi naman credit sites ang nag-email. May nagpapakulo nung issue. Merong third party, nakuha yung report ng credit sites. Kung nakuha man o binayaran, I don't know. Na gano'n na report. Basta meron silang report. Pinadala sa mga reporter. Nagpapakilala. So may nagpapakulo. It's an independent third-party study. Yan. Ganon. Pinadala lang. Pwede mo ipadala. Kasi kung manggaling dun sa isa sa mga losing bidder, hindi na credible yun. Yun na, that's the case. Isa sa mga losing bidders. No, yung credit size kasi nagpapakilala. As a credible For added business yan. financial research company. Firm. Kaya added business ito. And NAIA is one of the premier businesses na pag-aaralan dapat.
Kaya ano yan, ito na, ang dami ng mga Bakit daw ang post-qualification taas ng bid ng San Miguel compared to the other bidders? Ano paliwanag kaya nun? Hindi swapang. Ibig mo sabihin, swapang yung iba? Hindi, itinago yung tungkol Kung doon sa ipagpaikot-ikot, ibang sources of income. Itinago. Itinago yan. Yung terminal fee, hindi nila alam Hindi nila na alam na hiwalay pala yan. And it goes entirely to the concessionaire. Pero sana lang, wag naman tumaas yung terminal fee. Kasi parang may nakita din akong computation na ganyan, na para mabawi nila yung kanilang lessened share doon sa main income, ay babawiin nila sa terminal fee. Actually, yan ang isang issue na naman, yung tungkol sa rates. Oo. Baka it will trigger. Hindi naman siguro. Actually, okay, this is the whole privatization. this is the ano the what do you call this, the unique thing na nangyari sa privatization na to eh. Dati-rate mga privatization is tinitingnan yung lowest possible bid para sa service or sa price nung produkto. Ito yung ibibigay Giving back to the government. to the government just to secure the Hindi. This is the real modernization, privatization But this model. Ito mga ginawa sa power, sa water, yan, etc. Yan ang mga talagang... why Bakit natin pinapayagan? Pero bakit How many years nagkaganito? have they been there? Bakit nagkaganito? Paano bakit Hindi, kasi ang naiya, Crown siguradong jewel kita yan. Ang estimate nga, 15 billion a year. magaling yung mga nagpapabid yun. Kaya nga question, why do you have to privatize it in the first place? Well, you have to pay dearly to actually win. Ngayon, ibibigay mo sa private sector yung kita na 15 billion. Di ba? Kinuwento ko na nga, nung panahon ni Art Tugade, merong unsolicited proposal Kasi- dyan. Oo. Yung mga real estate companies, gusto nila, sila Makuha ang yung manaiya. paligid. Oo. Winidraw nila yon. At ang kwento nga doon, kasi hindi pumayag si Art, natanggalin yung provision na bago runway at train system. Oo. Nung na-realize kasi nung consortium, kung hirap palang gawin nun, gusto nilang patanggal yung dalawa na yon. Oo. Hindi pumayag yung gobyerno. So, ang ginawa nila, winidraw na lang nila yung bid. So, wala na dapat privatization. Kasi hindi naman talagang gusto i-privatize ng DOTR yan. Unsolicited proposal nga yun. Biglang all of a sudden, nung panibago administrasyon na, ang DOTR na mismo ang aggressively gusto i-privatize. Bakit? Kumikita yan ng 15 billion. Hindi nyo kayang gawin yung gagawin ng private sector? Ano bang gagawin dyan? Wala nang additional runway. Wala nang train system. Wala na. Anong gagawin nyo dyan? Beautification lang yan. Papagagandahin yung toilet, hindi na maamoy, gaganda yung aircon, yung gano'n. Kasi, so limited po ang pwedeng gawin dito sa NAIA because of the walang runway. Ngayon, with this modernization, what do we expect from San Miguel? Yun ang tinatanong ngayon. May technical and financial proposals na tiningnan talaga. Kung ano-ano yung mga But still, parameters. but Ito ang mga must do. Ano ba pangalan to? Credit Credit Kaya ang sites. kanilang pinupuntirya talaga at ibang mga kritiko na coming out of the woodwork ngayon after the private. Ano yung uod? Coming out. Bakit yung Paano salita? over ng San Miguel 82.16% revenue share for government. Ang layo nito sa GMR consortium na 33%. Tapos sa kila Sabin Aboitis yung consortium nila na 25.91. Tingnan mo yung layo, yung gap. What crystal ball or whatever financial proposals did RSA have or have up till now? Daming yun? tinako. Daming tinako. At That's saka just hindi a naman question. talaga gagawin yung modernization. Yung 82% binigay mo na sa gobyerno. At Unless he's looking for other revenue Whatever. streams. At saka yung gagawin niyan the middle of the concession period. Bakit daw At pag hindi mo binigay, magkakaroon tayo ng lahat yan. didemanda kayo. Hindi, pero ganito. Kaya natatakot din yung iba dyan. Lalong-lalo na yung mga may hawak ngayon ng mga utilities. Because this is Game now... changer. Totoo. Umiba ang sitwasyon. Umiba na ngayon. Hindi na ngayon yung tungkol sa lowest pa. Hindi.
anong pinakamalaking Dati- maibibigay mo Oo, by participating and operating this particular asset of government, Oo. ibalik mo sa gobyerno. Hindi gaya dati, dumadive sila din, tsaka na lang tayo magkayarian tayo sa ano. Hindi, yung NAIA po, part of the plan, noong inapprove ng DOTR, binigyan ng go signal yung Bulacan Airport. Kasama sa plano na yun, pag nabukas yung Bulacan Airport, na 6 ang runway, Okay. at first class, world Taki class mo yun, talaga. 6 mo. Wow. Ang NAIA, marirepurpose. Yan talaga ang plano noon. To repurpose na iya, hindi pa tatakbuhin niya sa air. Ganyan yung nangyari kasi sa Hong Kong. Oo. So we're following the Hong Kong model. Yung Hong Kong po, sumikip na yung Kai Tak. Oo. Eh, talaga malabo viable. na. Nagtayo sila ng bagong airport sa Island. Reclaim yun, ha? Oo. At walang sa tigil. island. Last, Tuloy-tuloy. Pagkatapos, ang ginawa nila yung Kai Tak, hindi na airport Hindi yun. na airport. It's stupid to appoint. Prime real estate yun eh. Oo. Ginawa po nila ni repurpose, ginawang real estate. So, Ganon dun din talaga. sana yung model sa atin. Kaya, all of a sudden, nakakagulat, ipaprivatize mo yun na yung operation. Ikaw naman kasi pinaplug nga kasi sa 220 yung 110 kaya ano, Hindi. hanap sila ng ano. No, kasi ang pag-asa dyan is it will take another 3 or 5 years before Bulacan comes out. Oo. The first Looking thing ahead, that ano? looking ahead ito. So, what are you going to do? Ano, papabayaan mo na lang, mabulok yun na iya. Hindi naman pwede yun. Hindi, pwede kang, di government ang gumawa. Ano pa kasi ang pwede mong gawin? Andi- Ano bang gagawin ng private sector na hindi pwedeng gawin ng government sa NAIA? Ang daming mga restrictions if you are a government corporation. That's the reason why may mga ganyan, auditor, etc. and everything. That's not the manner by which you are going to do it if you are going to have a private concessionaire. sector. At the same time, your connectivity issues will be properly resolved. Are you proceeding with Sangli? Are you proceeding with yung mga fish run? Ito, gagawin na. Are you proceeding with... Well, yung mga... klase? Mas mabilis Ito yung ang akin, galawan, Ito yung oo. akin. Yung facts na yan. At saka yung bakbakan sa No, it's not up to the concessionaire. Doon sa budget. Yung connectivity na yun, it's still up to the DOTR. San Miguel will not decide on all this connectivity. And number 2, yung MIA as a corporation will not cease to exist. Sila rin po ang responsible. Kung empleyado lang nila tong concessionaire. So therefore, ang nakataya dyan, yung MIA pa rin, hindi pa rin yung concessionaire. Kaya I do not see any reason kung bakit kailangan i-privatize yung operations. Kundi lang binuyo kasi meron talaga naglalaway dyan. That's the only explanation. Ang problema, natalo yun. Natalo sila. Nitong, naisahan sila ni RSA. 82%. Sinigurado na San That's a Miguel hell of a na hindi big kayo mananalo. Yun ang nangyari dyan. Ito pa. And saka ito kasi yan. Even if you are MIA, Akala nila hindi ready yung San Miguel. Akala nila dalawa lang. Oo, di ba? ano yan? Well, ngayon, there kaya yung credit there are certain limitations to being a government corporation, including the political pressures. Ngayon, kung operation ka, and pinagbigyan ka talaga i-operate mo yan, there will be a lot of things that can happen. For example, yung mga dyan, hindi nagbabayad, matagal na, Oo. na mga Tumitiway. tumitiway doon sa mga spaces in the Marami Indian. yan. Marami yun. Marami. Hindi pwedeng gawin yan basta. Mga cargo po, nako. Yung mga terminal, etc. and everything na hindi nagbabayad. At Yun. hindi pa yan, yung kuntsabahan ng customs at saka mga cargo. Ang tindi na smuggling dyan. Oo. Hindi Kaya pwedeng... tingin ko, malaking bagay yan eh. Yung game Dahil siyempre, changer may nga. control yung yung airport operator eh. Secondly lang yung secondary lang yung role ng ng Hindi lang kita bigyan ng space. Oo. Hindi ka na makakapag-smuggling eh. Oo, yun nga. Di ba? Patay ka na. Kaya ang mga bumabanat pati, aside from the losing bidders, yung mga nandiyan na matagal nang sumususo sa... Oy! Susunod. Hindi, Talaga talaga that's naman a good word, oh. Inaano talaga nila. Naka-plug They're in feeding. sila. Oo. Naka-plug in sila doon sa mga sa halip na 15 low billion cost. lang, 15 billion lang for example ang kikitain ng MEIA. Baka mas malaki Baka pa. mas malaki pa. Ayusin mo ngayon yung sistema doon. Kung maayos mo yun, lalaki yung kita ng gobyerno. At the same time, lalaki rin yung kita mo as a concessionaire. As a concessionaire. Yan. Ay, magaling ang Kasi- computation ni Ha? ni RSA, magaling. At saka importante Ni-research doon nila. Ni-research. maayos nila yung traffic.
Pero hindi mo napansin, talagang ang San Miguel ang style niya. Malakas mag-bid. Very aggressive. Example, Naiyak. Naiya X. Oo. Laban din yan. Oo. Grabe ang bid niya, sobrang taas. Oo. To the point na pinagtatawanan siya. Oo. Ay, inops din yun, bro. Na sinabi, Inoperate "Oy, din yun. nako." Sabi, lalaglag sabi kayo niya, yan. overextended na si SMG, Tama yan. mauubusan na ng pera. Mawawala ng pera yan, Ang kaya waiting ganyan mag-bid dyan. Lintik Kaya- na Naiya kaya- X, ginamit ng kailangan- ginamit. Oo. Ang laki ng kita ngayon. O ngayon, ang Naiya X. Oo. Grabe ang pila, ang daming gumagamit. Ang daming gumagamit. Oo, yun nga eh. Oo. Ay, isa lang po yung logic nun. Magbibid ka sa isang infrastructure. Anong nakikita mo, taon-taon dumadami sa sakyan. Logically, mas marami ang gagamit ng infrastructure mo. Oo. Kaya aggressive yung bid. Ang Talaga may problema- record yung San Miguel. Ang problema kasi nitong mga ibang nagbibid, hindi sila nanonood ng sine. Hindi. Bakit? Ano sa sine? Field of Dreams. Build it and they will come. Hindi. Hindi, Hindi nanonood itong eh. mga may ikling Merkano Oo, kasi, yan. build a mall. Oo. Tapos yun ang balak Oo, nila. wala. Wala silang balak Wala silang iba. na i-improve yung ang gusto lang nila, infrastructure gusto na lang nila transport. pahirapan ng Hindi. taong bayan. Unang-una, malay niya noon. Eh, di ba? pare, kasi Balak niya mall. Ganito daw, Rainforest na mall. na-assure naman sila na sa inyo na yan. Through political. Doon nayari. Oo. Di nila akalain yung Sinabi, bid sa inyo na yan. may magbibid ng 82%. Patay. So, amin na to. So, tuwan-tuwa na sila. Hindi, ang tawang-tawa ako So, doon. nag-bid ng 8 na. Ang tawang-tawa ako doon, yung bang it appeared pa muna na San Miguel is not ready. Oo, ganun pa Ayaw naman. daw. Kaya kailangan na extension. Yung pala, nung pag ano na Nasaywar. nabulaga sila. Hindi, tsaka di ba nirelegate sila? Hindi, ang San Miguel Pwede kasi nilang i-bid, ang- ito lang, yung... Hindi, sabi na ADB, Nilimit. kailangan i-delay ang bidding. Yung pa, dinilay. Di ba, Kasi baka isa lang ang sumali. di ba nga in-interview pa ako ng media dyan, na anong tingin ko dyan, dapat ba i-delay yan? Sinabi ko, dapat i-delay yan kahit 1 month man lang o ganyan. Hindi, tsaka ano yan, for a while, there was also report, and I don't know whether this is part of the terms of reference, na dahil mayroon ng Bulacan ng San Miguel, limited lang dapat ang participation. Yun, nila. naalala ko, limited lang sila dahil Yan meron sa- Bulacan in any consortium, Oo. they are up only to 20%. What happened to that? Nangyari? So is that part of the requirement? Yan ang Oo. yan ngayon ang iha-hurdle ngayon ng San Miguel. So hindi These pa are tapos some ang of the boxing challenges dito. na workout. Aha. May tanong sa'yo dito, Abangan, Donald. sa susunod ng kabanata. Kung sa SMC daw ba, yung mga sinasabi mo sumususo, kung SMC nandiyan, hindi sila makakadede. Hindi. Hindi na. Hindi na Hindi makakadede. na Kasi pwede. pag private sector na yan Private sector kami, boss. Oo. Pwede, hindi Iba ba lang ang lakalakaran empleyado nung concessionaire? Subukan nila. Hindi. Na ibig mo sabihin yung mga pinakamalalaking mga terminal dyan, di kayo papaalisin kung hindi kayo nagbabayad. No. Bayad kayo. Bayad kayo. Lalaki income. Ang kasosyo po ng San Miguel dyan, Incheon International Airport Corporation ng Korea. Okay? RMM Asian Logistics. Okay? RLW Aviation Development. Yan po ang mga kasosyo ng San Miguel. Yun ang mga natalong bidder. Hindi daw kakilala yung mga yan. Oh, that's another thing. That's another Kasama sa option yung dalawa daw hindi kilala. Sino yung mga Sino yan? itong mga ito? Kilala lang yung Incheon. See? Ito, So, mga hindi ito, pa tapos ang boxing. Itong mga ito, ano yan? Baka kumuha lang sa Fly by Avenida. night yan. Kumuha lang sa Avenida si RSA ng partner para maihabol sa bidding. Anong nalalaman sa airport yung mga yan? Parang pirma lang yan. Parang pirma. Na-cancel na yung registration yan. RMM Asian Logistics. Tanggaling yan. RLW Aviation Yan, sino Development. yan? Sino yung mga yan? Sino itong mga Sino yan? Paliwanag niyo yan. Samantalang yung kilala lahat. Kilala talaga. Kilala. Gokongwei Group, Yeah. Aboitiz Group, Ayala Group, Mega World. Hindi, Andrutan Group, Andrutan, mga Merkanang maisikip. Ayan. Lusutan Group, at saka Global Infrastructure Yan. Partners, GIP. Yan. Na yan po daw yung nagpatakbo ng Gatwick. At ang kanilang frequency ay umaabot sa 60 events per hour.
with one runway. Naku. So, hindi na natin malalasap yan, yung ganyang klaseng Hindi, teknolohiya? may nagsinungaling. Ganun. Hindi po one runway ang Gatwick, 2 runways. Mababa pa nga yung 60 events per hour kung 2 runways ka. Tsaka, hindi na natin malalasap yung mga Unless na masyado magkalapit. mga elevated walkway. Magkalayo yung runway kasi. I was looking forward to that. Elevated. Criss-crossing pa rin doon. Elevated. Nakita mo na ba yung design ng Bulacan? Hindi pa. Dati, pinakita mo noon. Pero Very nice. talaga. Yun ang talaga. kasi naman yung ilang runway, yun lang runway lang, panalo na ako doon eh. 10,000 hectares of race. Malaki yun eh. Tsaka, ang simula niyan, 4 agad na runway. Expandable to 6 runways. Oo. Ang magiging result po niyan, kapag talagang maganda ang airport natin, bababa ang pamasahe. Yun ang pinakamagandang ano. Ang nangyayari kasi yun, ngayon, kasi limited ang runway, so limited yung slots ng mga local airlines. Anong ginagawa nila? Kailangan pagkakitaan natin yung limited na seats na pwede nating ibenta. Therefore, ang taas ng presyo. At saka, mas maraming runway, mas maraming eroplano lalapag. Kaya nga, mas maraming seats. And therefore, mas mura. Alam mo sa Hong Kong ngayon, yung bago nila, 500 plus na yung gates na dinadaungan ng mga eroplano. Mo yun. Isipin mo yun. 500 plus. Teka, dami nun ah. Oo. Hindi, yung Bulacan, initially, ganun din. Initially, meron ngang airline, Asian airline. Ang balita, humihingi ng 200 gates. Ganon ka-optimistic ang tingin nila sa air travel sa Philippines. Oo. Kasi matagal po nasikil eh. Very limited yung airport natin. Matagal na nga sinasabi, open skies, open skies. Open skies? Saan maglalanding yung mga aeroplano? Open skies kayo dyan ang open skies. Paano pupunta sa Clark, hindi naman papunta sa Manila yung mga walang connection at lahat. Pero talagang problemado yan. Oo. Hindi Problemado yan. mahirap. Hindi mahirap. 82%. Bababa ang EBITDA niya. Wala. Gago yan. Well, sa Clark daw, magkakaroon ng food logistics hub. Food. Tagal na yun. DTI daw at saka DA nagpirmahan na. Oo. 3 beses na nagpirmahan dyan. Ngayon nagpirmahan. Tatlo naman. Oo. Kasi ang original pa nga dyan, yung halal eh. It was supposed to be located in Clark. Ano pa ulit-ulit na pirmahan? Tama na yan. Tama na yung mga pirmahan dyan. 3 beses Alam mo, pa lang. dapat talagang take advantage itong halal na i-exploit Oo, yan. matagal na natin Market yan. Ang laki-laki 1.8 billion. Matagal na natin sinasabi yan. Hindi nga, yung accreditation lang system, hindi nga natin na-perfect dito. We are still having ourselves accredited by Malaysian authorities. Oo. Ang Halal Accreditation Agency, nasa Malaysia. Doon tayo Doon tayo nagpapa-accredit. If we are going to have any kind of halal food, dapat gumawa- na ine-export natin or whatever, kailan Doon pa rin, magpa-accredit ka doon. Dapat gumawa ng task force, ang DTI Sila secretary. Task force para address yan yung halal market. ad hoc committee. Ang original, Kailangan muna bago mag-task force, merong memorandum of... yes, agreement. Saka may action plan. Walang action plan. Tapos, Walang agenda. feasibility study. Wala yan. 6-step action plan. Yan. Hindi ba pwede 5 lang? Hindi. Ngayon daw, hindi, sabi nung Clark International Airport. Ngayon meron ng agreement. Pwede na naming simulan ang feasibility study. We will actively work. We will actively pursue the feasibility study. Ang model nyo kasi yung masungi. Yan ang problema nyo. Hindi ba ang feasibility Huwag nyo gayahin niya masungi. Huwag nyo gayahin yun. Palpak nga yun eh. Ang gayahin ninyo itong nangyari ngayon na bidding dyan sa MIA. Yan ang gamihan. yan. Kasi yan ang nakakatulong. Okay, ito na po. Matatapos na tayo sa ngalan ni Paring Larry Kidlat Gadon, Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal, ito ang Karambola. We will see you tomorrow, pero susunod na po ang Ronda Pilipinas with award-winning broadcast journalist and Bangos distributor, Dennis Antenor Jr. Carambola.
Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.